Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay pasadahan natin ang huling naging laban ni World Number 1 Magnus dito sa katatapos lang na Qatar Masters Open 2023. Ang nakaharap niya dito ay Super Grandmaster na naman ng India, 23 years old Abhimanyu Puranik. Ayan, kapangalan ni Abhimanyu Mishra. Pagkatapos nating i-analyze, papakita ko sa inyo at malaman kung sino ang nag-champion dito sa katatapos lang na Qatar Masters. Ang ginawa ni Puranik, nag-E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez, classical approach, B5 kagad ang ginawa. Kung tawagin pala ito ay Norwegian variation. Taga Norway si Magnus Normally kasi nakikita natin sa sequence, di ba, nagda-Knight F6 muna, tapos magka-castle, labas ang bishop sa E7 o kaya sa C5 bago mag B5. Yan ang palagian nating nakikita. Pero dito, inuna B5 Bishop B3, nag-Knight A5. Yan ang preparasyon ni Magnus dito. Ayaw niya munang i-develop ang Knight. Pero, pakain ang pawn sa E5 Nag-D4 dito si Puranik. Second line ang pinili. Ang first line kasi dito yung nagka-castling. Pero atin munang alamin para mas maliwanag, pakain ang pawn sa E5. Bakit hindi capturein? Ano meron dyan? Magna-Knight takes Bishop, A takes B3, and Queen E7. Babalikan ng atake ang Knight na mababawi ang isang pawn. Pag nag-D4, magdi-D6. Babalik yan, pwersado, then Queen takes E4. Okay? Sakto pa rin yan Equal na ang pawns dito. Balik tayo. Pero nag-D4, second line si Puranik. Tingnan natin, kumapture, Queen takes D4. Another interesting. Kasi itong Queen takes D4, merong kagad threat na malakas. Bishop takes, sacrifice. Pag kinapture, Queen takes, double makukuha ang tore sa A8. Kaya kailangan may gawin kagad dito si Magnus. Nag-Bishop B7 para makontrol ang D5 square. Nag-Knight C3. D6. Hindi kasi ma-develop ang Knight sa F6 kasi laging may E5 mga kamatyas. May nakakailang na paparating na E5. Mangyari, babalik uli yan. Diba? Makakaabala sa development ng black. Kaya, nag-D6 muna, nag-Bishop G5. Na-realize dito ni Puranik, hindi ka nagde-develop, parang minaliit mo yung opening ko Yun, binabakbak ng pang-iistorbo. Knight E7 at yan naman ang lumalabas na wala sa talaan ng aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, ito po ang palagi ang ginagawa dyan. F6. Pangalawa, may nagtry na rin ng Queen D7, iwas lang. Ngayon pa lang naganap sa ginawa ni Magnus na Knight E7. Effective ba yan? Nag-Knight D5, dagdag pressure sa E7, Rook G8, ayan. Na bad move na si Magnus. Medyo halatang kinakapana niya ang position. Kasi dito, ang tira ng computer ay C5. Atake lang sa queen. Tapos sa continuation, hahataw ng capture sa knight na kapag kinapture ng bishop, makukuha yung pawn sa G7. Pero good move ang continuation, queen takes E7. Okay? Naka-threat man sa knight pero nakahang pa rin naman ng queen. Ang gagawin dito, ka-capture sa E7, tapos babawi sa D4, babalik ang knight sa D5. Ayan. So, konti lang ang evaluation bar advantage ng puti. Yan ang gusto ng computer dito. Pero, nag-Rook G8 si Magnus. Bad move. Nag-C4 naman si Abhimanyu. Na, mas malakas naman daw ang tirang castle queenside. Oo nga, no? Para... Tapos itong isang tore ilalagay dito, di dalawang control na yan, D-file and E-file. Na dito papansinin nyo, yung king nasa gitna, parang late na late sa development ang black. Delikading ang black dito pagka ganito, castling queen side niya. Pero medyo bumagal pa nag-C4 pa si Puranik Nag-F6, bishop D2, threat sa knight, C5, threat sa queen, queen C3, knight takes C4, takes, nag-castle queen side, at capture, king F7, iwas lang para walang mga timing ng check. At pero dito, bakit hindi muna tinagpas yung pawn? Ano ba meron dyan? May panganib na ba? Ito po mangyayari. May rook HE1 check, tatakbo ang king, sa D7 nilagay Bakit? Kung sa F7,
magbi-bishop G5. Ayun na. Yan na ang nakapalaman dito na mangyayari. O iatras natin, bishop C6, may knight E5. Check na. Pag kinapture, kuha queen. Pag kinapture to, kuha pa rin ng queen. So meron ng ganyang magaganap na nakakatakot talaga. O balik tayo. Kaya pala, nag-king F7 muna dito. Pero nagkaroon na ng pagkakataon si Puranik na capturein ng pawn, hindi na makukuha yung D5 niya. Queen D7, G4. Nililimitahan dito ni Puranik ang galawan or developments ni Magnus kasi itong Queen D7 pupunta yan dito sa F5 para i-pressure ang D5. Kaya pinigilan niya ng G4. Nag-Rook E8, Bishop C3, H5. Ayan na. Ito na yung mga binibiling tira. Pakain pero ang intention talaga dito ni Magnus makatungtong ang queen niya sa F5. Kaya nag-Rook G1 lang. Dinipensahan lang, bad move nga lang. Bumaliktad ngayon ang evaluation bar. Slightly better na sa black. Dapat daw ang tira H3 para ma-maintain ang pawn, maintain ang control sa F5 square. Pero, nag-Rook G1, G5, kumapture sa H5. Nagkasunod-sunod na. Bad move. Dapat daw ang tira Queen D3 para may mga sundot-sundot na mga check-check doon. Yan ang accurate move. Pero, balik tayo. Kumapture, Queen F5, good move. Rook D3 para depensahan ang knight. Blanderacious mga kamatsas. Yun lang. Sakit. Blanderacious. Dapat daw ang tira, Queen B3, counter attack sa bishop. Na kapag umatras, Rook GE1. Naku, lalim din pala ng approach. Hindi pwedeng capturein kasi may pangsabayang capture tapos check sa B8. Kuha din ng bishop. Medyo malalim nga lang. Paano kung kumapture muna dito? Rook takes E1. O, sige, tingnan natin. Pag kumapture dyan, may Queen B8. Yan ang gustong panggulo-gulo na gawin dito. At pag nag-bishop E7, para may depensa ang bishop, mag-rook takes E7, tabla lang pala. Tabla lang ang gusto. Ayun. So, equal pa rin ang evaluation bar. Tabla po yan. Opposite colored bishop. O, balik tayo. Pero, nag-Rook D3, nag-G4. Good move ngayon. Yari ka. Si Magnus na ngayon. Knight D2, Bishop H6. Biglang nabuhay ang position dito ni Magnus. Lamang pa. Ang tindi. Baliktad gagad. King D1, kinapture na ang knight. Pero dapat daw queen takes. Huwag munang capturein. Oo nga, sayang yung bishop no? Talagang malakas na pana yan dyan. Pero kinapture ka agad Takes, Rook E5. Bumawi din naman si Magnus ng bitaw ng bad move. Dapat daw ang tira, Rook E4 para mas may dating, mas may attacking pressure. Binigay ng continuation Queen C2 din sa kakakapture sa H5. Lamang pa rin ang evaluation bar, kitang-kita. Pero, nag-Rook E5, Queen B3, inatake ang bishop, bad move, dapat daw tira Rook E1. Grabe, ang hirap makita ang tira ng computer. Queen B3, Bishop A8, Brand X. Ang branded move po ay dapat tuluyan ng capture ng pawn sa D5. Nape-pressure siguro si Magnus sa mayroong ganito. Takes, tapos King C1 na tipong nakapin pero may Queen D3 Wala naman Wala. Bakit kaya hindi ginawang capturing ito? No? Ano kaya nakakailang dito? Samantalang 16 minutes pa siya, Bishop A8 ang ginawa. Sayang yung tira na yun. Rook GG3, Rook GE8, another Brand X move. Sunod-sunod din pala. Dapat daw tira, Queen takes F2. Ang daming mga nakakatakot na tira, no, na nakakailang sa puti. Oo nga. Yun lang. Pero nag-Rook GE8, Queen A4, hanap ng mga pasok-pasok, gulo-gulo. Rook E4, inatake, pinakapture ang pawn sa A6, Bishop takes D5 sa kakinapture. Queen takes, yun nga lang, iba na ito. Nakabawi-bawi na si Abhimanyu ng gulo-gulo din Bishop C4, threat sa tore. Queen D7 check, good move. Ayun, ibig sabihin itong Bishop C4 malala.
Brand X talaga, sayang. Dapat daw rook D4. Okay, pero balik tayo. Ginawa ni Magnus, Bishop C4 eh. Samaan na rin ang tira ni Magnus, no? Takes, King E6, Rook G7, Rook D8. Lumamang bigla puti, iba na ito. King C1 ilag, Rook ED4. Kinapture, may bawi din sa Bishop kasi. Takes, may bawi din eh, pero bad move. Dapat daw Rook E3 check muna para mapaatras muna ang king sa kakakapture dito. Kahit papaano, medyo na passive ng kaunti ang black. Yan ang gusto. Napalayo ang black king eh. Oh. Decisive advantage for white. Pero kinapture ang bishop. Takes, Rook E3 check, King D5. Yun ang difference. Yun ang difference. Kasi yung king kanina sa analysis, F7 pumunta. Eh ngayon, may pagkakataon na to play King D5. Iba yan. Malakas yan. Rook H4, another bad move by Puranik. Dapat daw Rook C2. Pag nag-Rook F1 check, King D2 lang, angat lang. Tapos Rook H8. Yan ang accurate moves. Pero, nag-Rook H4, King C6, A3, Rook G8. Ito na ang balak ni Magnus. Kokontrolin ang powerful second rank. Rook G3 hinarangan, Rook E8, dito naman papasok. King B1, Rook B8, bad move, yun lang. Wala na, no? Nawiwindang na rin talaga si Magnus. Di niya makita ang accurate move na F5 para tutulak daw F4. O yan ang gusto ng computer engine. Pero, nag-Rook B8, atake sa B2, nag-B4, persado, capture, Rook E8, another bad move by Magnus. Losing siya, oh. Tingnan nyo po evaluation bar. Dapat daw tira King B5. Pero mahirap nang matimpla yan. Parang walang pangyayari, eh. Oh. Pero yan ang tira. Yan ang tira na gusto ng computer engine. Pero balik tayo sa Rook E8. Rook C3 check, good move. King B5, Rook C2 para ma-neutralize ang malakas na control sa second rank. Rook F3, H6. Nako, may pagapang na paspon. Mangyari, one pawn na lang si Magnus eh. King A4, King C1. Ayun, dito nagkaroon ng ginhawa si Magnus sa tira na yan. Dapat daw ang tira, King B2. Siguro naiilang si Puranik na baka chichikin lang siya, pero King C1 lang. Eh, walang lapit pa rin yung King dyan. Kasi barado ng tore, mag-H7 na. Ito po binigay na continuation capture, tapos Rook H5, iilag lang. Maaring ito rin, hindi rin natanaw ni Puranik yan, yung simpleng ilag na ipapakapture yung pawn. Maaring, kasi mag-H7 na eh, oh. Sabay Rook G2, Rook G8, mga ganon. Nako, losing si Magnus. Pero, nag-King C1, King B3, good move. Malaki na diferensya nito. Rook B2 check. O teka muna mga kamatsas, baka mapaisip kayo, coach, ba't ayaw ituloy yung H7? Magkukween na yan. Meron kasing Rook D8. Ganong katindi. May Rook F1 matsas na tempo na paparating. O pag nag-H8, talo pa. Ang gagawin dito, magro-Rook B2 check, punta sa C3, pag-chichikin na lang ng pag-chichikin, puwersado kasi laging may matsas na paparating. Grabe, kaya pala dito na puwersa ng Chumek. King C3 check. Ayun, nagkaroon ng ganung pagkakataon. Ayan, Rook D4 para may ipangharang. Rook A8 naman. Good move dito. Nakabawi si Magnus sa mga ganitong diskarte. King D1, Rook H3 para di makaprogress yung pawn. B5, yung isa naman, check. Rook C1. Kasi kung aangat po dyan, may capture eh. Rook C1, takes. Capture. Rook D6 para bawian sa F6. Capture. Nakaporma pa na gano'n. No? Grabe. Galing naman ng Miracles saving game na yon. Tabla po ang naging laban. Kasi lalapitan na ni Magnus ang pawn sa B6. Babagsak na yan. Tore at tore na lang ang matitira. Tabla talaga. Pero grabe. Napakahirap ng ginawang lusot ni Magnus. Losing siya eh. Grabe yung isang tira lang ng king, no? Dito sa position na to, after king A4, no? Napatira lang ng isang ganon, no? Nagkabuhay na iligtas yung laban. Pero isang tira lang din, kung nakita ang king B2
tapos na ang laban. Wala na eh. Ito na nga binigay na continuation, check, sabay ganun lang eh. Take, sabay rook h5 na ilag lang oh. O, tuloy lang natin ng konti ito. Halimbawa mag f5, hindi. Halimbawa mag rook f4, pagpalagay natin. h7, rook h8, rook g2. Ito mangyayari oh. Check. King b2, check ulit. King a1. Oh, ay, may ganun pala. May mga ganun-ganun ba? Wala na rin pala, no? Kasi mag-rook g8 eh. Kung ito gagawin, mag-rook a2 check, king b4, babawasan ng tore, kakapturein sabay, h8 queen, wala na talaga. Hinahanapan ko ng pwede pang gawin, wala eh. Grabe, isang tira dito nagkatalo sa posisyon na ito. King c1, pag-asay dumating kay Magnus. Okay, ito po ang kanilang final standing. Sino ba ang nag-champion? Yung dalawang Indians po kasi natalo. Kaya ang nanalo, yung mga taga-Uzbekistan. Nag-tied si Yakubuev at Abdusatorov. Dito kasi pag tied for champion, pinaglalaban ng 2 games. Nanalo si Yakubuev kay Abdusatorov. Ka-teammate din naman niya eh. Kaya masaya na rin sila dyan kahit natalo si Abdu. Yan po oh. First, second, third, grabe, puro taga-Uzbek. At pang-apat dito si Irigaisi, Narayanan. Yan po ang pagkakasunod-sunod after round 9. Ayan. Si Magnus pang ilan? Pang number 9 pa rin naman si Magnus. Pumasok pa rin naman. Top 10 pa rin naman siya. Bawi na lang siya. Nakamura pang 7 mga kamatsas. Tied sa 6.5 points. Okay. Yan po ang kaganapang nangyaring istorya dito sa Qatar Masters. Nasa na si Suleymanov, yung tumalo kay Magnus. Pang number 52. Si Suleymanov, bumigay na rin. Yan po mga kamatsas. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa sinubaybayan nating Qatar Masters. At maghahanap pa tayo ng mga paparating na mga malakasang tournaments. At ngayon po kasi medyo na busy si Coach. Bukod sa nagpapagaling pa lang ako sa sakit na dumapo, trangkaso, naghahanap din kami ng venue for this coming December sa round robin. At marami po kami pinapadalhan ng imbitasyon. Isa na doon ay si Meow Meow. So, soon, babalitaan po namin kayo mga kamatsas. Round robin ito, 10 players round robin. Together with our IMs and GMs na the best player ng Philippines na po pwedeng mag-gain ng norm and ratings. Ayan, kasali si Meow Meow kung sakali. Abangan nyo mga kamatsas. Nako, pwede kayong pumunta sa venue para magpa-picture ha. Pero ayusin namin, i-organize namin mabuti yung picture time kay Meow Meow. Ako, papapicture din talaga ako sa kanya. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.